karambola, tuwing umaga. Karambola. Balik tayo, karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, August 6, 2024. Kasama natin Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo, pare. Good morning. Now, si yung ating butihing DNR, Department of Environment and Natural Resources Secretary, Uy! Yulo Loizaga, May balita? humarap siya sa Senado. At siya, Akala ko hindi bumiyahe. bumiyahe, bro. Medyo humarap siya sa Senado. Okay. At ngayon, tinuturo niya yung mga reclamation projects daw sa Manila Bay ang may dahilan kaya nagbaha-baha dito sa Metro Manila. Aray. Kasi sinang-ayunan naman itong mga senador Science-based. natin. Science-based daw yan. Pero sa totoo lang, although nagsalita na yung Philippine Reclamation Authority, but ako may kaalaman ako rito dahil sa mga environmental impact expert, ang kasalanan, bago pa mag-reclamation, binabaha na tayo. And dahil yan, one, nakakalbo ang mga bundok sa paligid natin. Teka. Nauubos ang puno. Nauubos Huwag mo na ang puno. sasabihin niya Nakakalbo, nakakalbo. sorry. Medyo may... talagang rumaragasa ang tubig May laman, dito. masama ang dila nito. kumakapit. Si Parin Joe. Pangalawa, Sa umaga. Masama ang dila. pangalawa, yung pangunahing trabaho ni Madam Yulo Loizaga, yung solid waste management natin, hindi na Hindi naman ginagawa. Kaya yung mga waterways natin, drainage systems, ay baradong-barado ng basura. Sa amin sa Paranaque, ganyan. Good morning, Kong John. So, yes, Good morning. Hindi. Ito akin. Diba? Dahil ba sa statement niya Senado, ibig sabihin niyan, tapos niya na yung assessment na inutos ni President BBM. Baka, dahil Inutusan mo. declarative na siya magsalita. Inutusan siya ni BBM. Pag-aralan mo yan So ngayon nagsasalita sa Senado. Yan ang findings niya na the reclamation. Ilabas niya muna yung findings. Okay. At saka meron po tayong Philippine Reclamation Authority. Na siyang taga ano niyan. Yung mga sinasabi niya, parang top of the head na biglang lutang, nagsasalita na lang. Naglabas na sila. Naglabas na. Sino ba yung president ng Chairman Lopez. As it is, nakakagawa ng ng mga... Meron bang findings na yung study na inutos ng presidente? Yun lang po. Ang question dito, hindi. Ilabas mo na kung meron. Obviously. Kung wala pa, wag ka muna magsalita. She was playing to the senators naman. Ito yung mga senador, yung mga anti to. Sila Joel Villanueva, sila... They should take a look at what is being done right now. Kasi mahirap yung sinasabi mo lang na ganito. Halimbawa pare, Amsterdam. Amsterdam, grabe reclamation dyan. Underwater Pero grabe rin reclamation. Matindi ang intervention nila. Bakit na Singapore? Grabe rin reclamation. Sinabi pa nga ni Sinisa Reclamation Authority President. Si Chairman. Sinabi niya, yung mga reclamation projects, yung kasalukuyan ay nasa Manila Bay, gumagawa pa nga sila ng mga coastal structural defenses na yan na nga, minutos ang presidente dyan Although having 100 meters from the... Si Secretary Yulo, may cambio rin Biglang sinight niya ang SM. Gumagawa sila ng mga seawall. Bakit pinuro mo yung SM? Tapos yung iba mali ang ginagawa. Weird din ni Secretary minsan Hindi. Akala ko ba... Walang saying, kumakambyo siya tapos mabalik. Hindi. Bago pa po na-approve yung mga project. Meron model. Meron na sila. Kung saan pupunta, computerized and everything. At saka mismo Yung ba sinabi niya based on this model? Wala. Si Dr. Mahar Lagman. Yan yung foremost na hydrologist, etc., scientist natin from UP. Siya na mismo nagsabi na hindi yan ang tingnan natin. Tingnan natin how these things are being worked out, intervene, and then yung mismong process Sino natin dito pangalan nito? Dr. Mahar Lagmay. Pwede ba natin matawagan na one time? One time. Siguro sa Friday, tawagan natin si Dr. Lagmay. Para maging maliwanag. Kita natin yan. Kasi po, hindi lamang sa Manila Bay may reclamation project. All over the country, meron pong approved. Mahigit 20 reclamation project. Mabuti pa hanggat maga, malinaw na natin yan. Kung yan ba'y makakabuti sa atin o tama ba yung sinasabi ni Secretary
Hindi, by the way, hindi po siya kamag-anak ni Kaloy Yulo. Hindi, magkaiba yan. O ni Loizaga. Hindi, o ni Loizaga. Yulo. Si Yulo po, yung mayaman na Yulo yan. Panlubang. Ito si Kaloy, Liberisa Yulo. Liberisa Yulo to. Oo. Hindi, one last thing. Ito si... Ibig sabihin nun, Taga Liberisa siya. Batang Liberisa. Batang Liberisa. Ang Liberisa. Liberisa nasa Malate, no? Oh, Sa Manila. Pasay, iba yung sa Pasay na Liberisa. Kasama yun. Magkasama yun. Rizal sa Memorial. May dapat isama sa parada yung Liberisa Pasay. Pag ganyan. Hindi, sasama sila. Rizal Memorial. Kasama sila. Kasama sila, oh. Hindi, isa na lang dito kay Secretary Yulo Loizaga. For somebody na science-based ang kanyang... Supposed to be. meron siyang quote dito na land subsidence din daw yung land subsidence, yung reclamation. Ano ibig sabihin? Ang land subsidence po, Magkaiba yan. kabisado ko yan eh. Oo. Pag nag-over-extract ka ng deep Deep well, well, yan, Bababa. bumababa. Oo, Alam mo yes. yan kasi nung nasa... Bababa ang lupa. Bababa Oo, lupa. Dahil mawawala Kaya nga ng dapat bawasan ang magkakaroon ng Vacuum, space. hindi yun, walang Mawawala kinalaman yung ng reclamation doon. Wala. Magkaiba Dapat, yan. in fact, dapat tigilan ang paggamit ng deep well. Oh, yan. Ewan ko, kulang Saan galing yung science na yun? Oo nga eh. Anyway, baka Lab naman subsidy. mali ang advice sa kanya. So, Nagdadagdag ka ng lupa yun. oo eh. Ang tagal na nga inutos ng presidente yung assessment. Hanggang ngayon, nasaan na? I would, Ba't hindi kayo maglabas? baka yun ang... Ngayon, Baka yun ang magsasalita ka ng present- ganyan na wala namang basis. Baka yun ang Hindi ba? present Doon ng ako na. Senado. Oo. Kasi biyahe ka lang ng biyahe. Kaya, Okay. There you go. buti na lang, nanalo si Kaloy Yulo. Oo. Pero yun talagang parada, malaki-laking parada, Manila. So Manila, Pasay. the whole area. Sama si, The whole area. oo. Kasi may mga barkada. Kasama ba sa parada yung girlfriend? Dapat. Blonde. Pinay pala yun. Pinoy. Pinay. Pero nag-aral sa Melbourne. Sa Australia. Parang doon sila nagkakilala. Pero di ba natural minsan na ang mga Na potential blood? mother, hindi, yung potential mother-in-law. Nag-aaway. Talagang nagagalit. Well, yung nanay ko, hindi. Welcome na welcome yung mga naging miss. Kasi merong mga nanay talagang isang tingin pa lang eh. Very protective. Deserving ba to sa anak ko? Critical kagad. With a critical, a jaundiced eye. Ang tawag dyan sa psychology. Lalo na pag blonde. Kailan ka naging blonde? Okay, Ang tawag dyan sa psychology, yung Oedipus. Yeah. Yes. Kasi protective, very protective. Kailangan maintindihan din. Kanya magdidemanda raw yung nanay ni Kaloy. Kasi siniraan siya ng gusto sa social media. Kasi naman, huwag ka Kasi naman... yung social media, pare, media, masyado. grabe yan eh. Wag na kayo mag-ano doon. Meron ng katibinag. Merong... Kita mo, yung abogado ngayon ni Johnny Depp ang tutulong kay Robles para demanda si si Boljak. Oh, ayan. Nakakatawa to. Oo. Di ba meron daw 10 million na reward Saan? sa any information leading to... Okay yan. Hindi mo alam kung alaskahan yan. Alaskahan. ngayon, Basically. bumalik yung lawyer ni... May 10 million reward kung sino makakapagturo kung nasaan si si Pastor Kibuloy. Yan. Okay. Bumalik yung lawyer nila. Lawyer nila. Ang sabi, Mayroon silang 20 million naman. Para ituro kung sino yung babanat. yung nagpumondo ng 10 million reward. Ayos totoo ba yan? Hindi, pero sa pag mga ganyan, you're already taunting Taunting na the yan, law. Hindi tama yun. Hindi magandang word. 20 million naman daw sila. Hindi pwede yung ganon. Magpakita na kayo kung talagang wala kayong The kasalanan. fact of the matter is, nagtatago po yung Nagtatago kayo. Yung inyong... The fact of the matter, lente. the fact of the matter is hindi makita ng mga pulis. Yan ang ano. Hindi, tinatago. May mga nagtatago. Tapos may mga lumalabas na press statement attributed to former President Oo. Rodrigo Duterte. Na sa amin po mga newsman, kung kakilala nyo si Duterte, hindi siya ganun magsalita. Hindi siya gagawa ng ganon. Tsaka kung magsalita, parang hindi naman ganun magsalita yung presidente natin eh. Maawa naman kayo sa kanya. Ha? Parang, 20 million lang? Di ba mas mayaman sila? Buti nga si Kaloy. Pero meron daw po yung mga police dismissed. Talakayin natin yan. Sabi po ng Philippine National Police na PNP Chief Romel Marbil
meron daw 15 pulis relieved dahil hindi nila na-aresto si Apollo Kibuloy. Now, why is that? Paano bang... Sa Senate Committee hearing on Public Order and Dangerous Drugs. Sa hindi nila makita Ano ba naman? Tinatago nga Kung meron silang... Hindi, taga-roon yun Kumbaga, ang implikasyon nito, May nagpro-protection. pinrotektahan nyo, yan. Yan ang implikasyon na sinasabi ni Marbil. So, pero may investigasyon pa. Habang iniimbestiga kayo, relieve muna kayo. At yung investigasyon, kung meron kayong mga lapses sa operational... kasi police po, meron silang nakasulat na kung anong gagawin nyo based on what situation. Halimbawa, yan. Arrest order, yung mga ganyan. Hindi lang yan. I would have thought, pag nag-meeting na, command conference kay General Marbil, ipapakita nila, ito, pumunta kami sa sitio ganito, sa ganito, ito. Okay. Ganyan. On the day, dito kami pumunta. So, merong programa na, kaya, yung accusation naman po na wala kaming ginagawa, hindi naman po yata tama yun, sir. Yung sabihin nila. Di ba pwedeng ganon? Okay. Magpapakita ka ng game plan. Well, ang totoong issue rito, kaya na tinawag niya si Marbil, yung yung nangyari nung, kumbaga, marami nagreklamo, parang war zone. Yung, kumbaga, inatake nila, complete, tawag nito, combat gear. Ganon ang, at SAP ba nagpunta? Well, kasama SAP. Meron kasama SAP. Kasi ang kanilang intelligence information, may mga nag-protection ng mga armed. And fully armed. Fully armed din. SOP ng pulis yan. Kung ganon, meron din kayong daladalang gamit. Otherwise, ano kayo? Kanya lang, nalugi lang sila sa media. Kasi naunahan sila Naunahan sila. Unahan lang yan. Ang galing ng social media ng grupong yan. Ng grupong Kibuloy. Nako. Hindi lang Kibuloy, Duterte pa. Magaling. Sabi ko nga sa iyo, statement ng Duterte. Nagkaroon Kung maisipin, hindi ganyan magsalita yun. Nagkaroon na statement? May statement Isipin mo yung mga ganon, di unahan. Pero nakakatawa yung statement. Para hindi na rin lang magkaroon ng mga ganito pa, hearing mo, etc., etc. Kung ako si Pastor, at saka yung kanyang mga supporters, kung talagang wala na kayong kakaba-kaba na wala naman talaga kayong problema, edi magpakita na kayo. Yun din na sinabi nung una ni President Duterte. Face the charges. Tapos abogado, naman na ng abogado. Ayan, paano yan? Ano na ngayon ang papupuntahan nito issue na to? Fugitive from justice. Wala rin. Fugitive from justice na yan. Wala rin. Di ba? Well. Sa matatapos yan, I don't know. Hihintayin nila ang 2028. Kung kaya ni Pastor na keep himself out of the limelight. Paano yung kanyang mga ari-arian? Mga gamit, mga ganon. Yung kanya mismong simbahan. Kasi it needs, the church itself needs his presence Apektado ang congregation. Siya ang the church is himself. Siya yun Kung wala siya, wala yung, paano yung mga followers niya? Ganun na mangyari dyan. Okay. That's the essence of having this kind of church. I get it. Diba? Yung nangako din daw po si Marbil na ibabalik niya yung mga pulis na dati nang nakaisara. Yes. Yun lang pala nirereklamo na sanay na doon siya doon sa mga pulis na yon. Yung sa Davao, yung 17 yata yun na tao. Nakiusap daw si Senator Bato de la Rosa. Pwede ba ibalik? Sabi niya, sure! Yun lang pala. Yun lang Yung 17. Kasi ang daming dramang nangyari. Yan ang hindi parang... Masama yung mga ganyan. Umo-OA tayo pag ganyan. Umabot pa doon sa, pati mismo si Senator Bato na dala rin. Nung before this particular hearing, sinabi niya, yung mga supporters, mga volunteers, baka pwede kayong tumulong para proteksyonan ng pamilya. Huwag na yung mga ganon. Mahirap na. Para namang nasa frontier tayo na wala tayong mga institutional protection activities. Tsaka bakit nag-i-issue pa sila ng statement using the name of former President Duterte? Huwag na. Tukol dyan sa Kibuloy na yan. Hindi ba?
So ibabalik na yung detail ni Yung 17. Ibabalik daw. 17 na Davao based. Oo. Yung mga Kilala ni... sanay na raw siya Sanay roon. siya doon. Which is understandable. Okay lang. Yung iba tanggalin mo, wag yan. Di ba? Ngayon, etong pumunta raw sa Department of Justice sa US. Si COMELEC Chairman, George Garcia. Para daw linawin yung mga sinasabing offshore account. Sa Department of Justice na US mismo? Sa US mismo. Matindi matindi. Sa US to investigate yung mga accounts na kine-claim daw ni party list Representative Rodante Marcoleta. Kasi may sinabi si Congressman Marcoleta na yung nagde-deposit ng 100 in an account in JP Morgan, yung mga sa New York. PR daw yung nag-deposit nun, sabi ni Garcia. So ito si Garcia, ayaw niyang pumayag na ganyan na lamang. He wants to get to the bottom of it. So sabi niya, pumunta siya sa DFA. Sabi niya, DFA help me mag-formal request kayo sa Department of Justice ng US para na imbestigahan yan. Kasi hindi lamang sa akin ito. Yun ang argument niya. At naiintindihan ko siya. Ito involves sa lahat. Ito po, trust and confidence in our credibility electoral system. Precisely. Yes. Yan. At naiintindihan ko siya kung bakit gano'n ang kanyang reaction dito. Yes. Okay. Sana raw po tulungan siya ng DOJ, ng US. Ang claim po kasi dito, mga nag-volunteer daw yung ng information. Yung mga taga-Amerika. Yung mga volunteer daw nakapag-deposit ng tigwa 100. Tigwa 100 in 2 banks in the US. Sa dalawang offshore accounts na kay Garcia. Nasa Scotia Bank, tsaka Trust Cayman Limited, at saka Bank of New York Mellon. Yun ang mga nagpadala. Yung Scotia at saka yung Bank of Cayman. Dinala dyan sa Amerika, doon sa Mellon, whatever. New York based na yun. New York Bank Mellon. Yeah, at saka yung JP. New York Bank of New York Mellon. Okay. Ang sabi po ni Garcia, isang US PR firm, Haleo Consulting LLC. Okay. Ang nagdeposito. Nagdeposit for and in his behalf. At bago itong mga accounts na to. At hindi ito kasama doon sa unang sinasabi ni Marcoleta na 49 accounts ni Garcia. So bago lang ito. Daming sumusuporta. Ang sinasabi niya, puro fake yan. Puro fake news yan. Designed to degrade ang problema, The office. meron yung abogado si Glenn Chong, lumabas at inupakan ng husto ang Smartmatic. May pakana daw nito, Smartmatic. Naku po. The plot gets thicker. Okay. This story is getting curiouser and curiouser. Bakit ba gusto natin na ang Mga ganyan ba? vote counting machine? BCM. Kasi yun yung Nakalagay sa batas. that will have an automatic. Yan ang pinakamahal na component ng automated election. Yung vote counting machine. Yung BCMs. Yung 18 billion na ibabayad dyan sa Miru is basically just the vote counting machine. Okay? Bakit ba? Why are we insisting on having that? Samantalang sa ibang bayan, tinanggal na po nila yan. Nagpunta na sila doon sa hybrid. If you want a hybrid, sir, Baguhin mo yung you have batas. to amend the law. Tama ka dyan. Tama ka rin. Fully automated ang sinasabi. Okay. So, yun ang workout. So, in the meantime, habang nagaganito yan, the period of
any kind of reversals or whatever is getting to be shorter. Kasi ano na yan May 2025 na yung election na yan. Okay. Ano pang gagawin mo? Ano pa? Pabago-bago. Wala na. Kaya nga, Solomonic ang decision. Sinabi na natin Solomonic ang kahapon. Solomonic na nga yan The decision was Solomonic. The decision of the Supreme Court was a Solomonic decision. Ayan. Mali, grave abuse ng discretion ang COMELEC dahil dinisqualify nila ang Smartmatic. Okay. Pero natuloy na yung so okay na yan. Natuloy na yung bidding So that should proceed. Otherwise we will be caught holding the bag. Wala tayong mga sistema. Ito pala yung statement na attributed to former President Rodrigo Duterte. Meron? Duterte. Statement read during the Senate Committee hearing o yung public order and danger. Oo nga ba? Sino nagbasa? Si Ito yung Bato? lawyer. Lawyer ni Kibuloy? Ni Kibuloy. Wow. Sige. Ano sinabi daw ni Presidente Duterte? Ito, quote, "It is unfortunate that the obsession of this administration to demonize Pastor Kibuloy, even before he could be convicted by a court of law, is a clear maneuver to divert attention from the deepening crisis spawned by corruption, incompetence, and abuse of authority." Naku. Haba, na. It is with a heavy heart that I am constrained to take action against those responsible for the coordinated but illegal raid. Yan. Pinyan mo magsalita yung Presidente. Si President Duterte? Parang yung sinasabi na yan na statement ng President Duterte, parang yung statement ng mga nandoon sa Maisog. Diba? Exactly the same Ganyan na Transparency, etc. whatever. Yung gano'n. Lagyan nyo naman ng punctuation mark, hindi makakahinga presidente yan. Haba niya. Kahit na ng mga talumpati dati, presidente na may Duterte. English, sabi magda-divert siya sa local tech. Hindi ganyan Hindi ganyan. Walang ganyan. Hindi niya isang paragraph sa sentence. One sentence, one paragraph. May sug. Hindi. Tsaka lakas ng loob mo. Babasahin mo pa. For and in behalf of President Duterte. Delikado ka. Di ba? Ito, parang ito, one sentence, one paragraph Oo nga One sentence, one parang yan yung one town, one product yan. Ayan. Ito po, nagsasalita ang NEDA. Doon sa bigas, tumahimik na sila Wala na. Iba na hindi DOF na nagsasalita ron Kasi wala, shot na ang credibility nila. Wala. Dito, nagsasalita sila sa Pogo. Ang ban daw po ng Pogo, wala naman daw epekto yan sa real estate market. Sabihin niyo yan sa Colliers at saka sa Nicho, Hindi, mas magaling ang NEDA ron. Ikaw. Meron silang statistics. Oo. May mga claim daw na may impact yan sa property sector. Sabi na NEDA, That's not true, wala daw yan. It would barely make a noise. Yan. It would barely make a noise. Sabi po yan ni NEDA Chief, si Secretary Arsenio Balisacan mismo, kahapon, na nagkaroon ng hearing dyan sa House Committee on Appropriations. Dahil daw po 10% lang ang occupancy ng Pogo sa total office space available. 10%? Isipin mo yung 10% pare sa dami ng office spaces. Di malaki yun. Ano ba? Almost 11% actually. Mukha lang daw magkakaroon ng epekto, pero... Wala. Barely makes a noise. BPO daw will take over. Thank you. Or government agencies daw po ang mag-occupy ng mga spaces. Very good. Okay. Saan kaya kukuha ng pera? Okay. BPO, pare malakas pa ba BPO? Hindi, ganito. First of all, identified na ba ninyo kung nasaan yung mga spaces na mababakante ng mga POGO operations? Nasa labas ng Metro Manila. Nasaan yung mga yun?
Yung nga yung gusto kong maintindihan eh. Nasaan? Diyan lang, tabi-tabi. If you're talking about to be taken over by BPOs or government offices, etc., yan, saan yun? Meron daw. Sa Double Dragon daw. Ito po, nagsasalita ang PAOK. Hindi lamang, ang gobyerno pa daw ang gumagastos yung panggatas. Sa totoo. Oo. Panggatas ng mga anak ng Maintenance, mga yung mga foreigners na nagkaroon na may mga inanakan na pamilya Oo. na babae rito sa atin. Mga foreigners yan. Nagtatrabaho sa Pogo. Nagkaroon sila ng relasyon. Nagkaanak. Oh. Walang mapakain ngayon doon sa anak. Ang government po nagsusustain na dyan. Pati dun sa mga Gatas-gatas. pati yung mga naka-detain in the meantime bago ma-deport. Oh. Sila, government din yun. Nagpapakain. Papakain. Kawawa naman tayo nito. Time check. 9:31 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Oh, oh, karambola. Tayo Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Good morning. Morning. Natuloy pa rin daw yung stalled na PUJ modernization. Aya. Really? Yes. Sabi ng mga top transportation officials. Why? Tuloy sila. At ang si Presidente Bongbong Marcos ay remains firmly behind it. Ang sinabi lang naman ni Presidente, ituloy natin itong modernization pero i-review ninyo. Review nyo. Bakit nagkakaroon ng mga kinks, nagkakaroon ng mga problema ganyan na tinututulan. Which is what the Senate wanted to do by way of the suspension Ang gusto ng Senado ata, tignan muna. Yes, review. Unang-una, 2017 pa yan. Oo. 2024 na ngayon. Bakit wala nangyayari? Anong problema? Baka may mali. Anong problema? Kung may problemang ganon, solusyonan. Okay? Kasi, kung wala tayong gagawin, wala ng Pilipinas, wala pa rin modernization. Yun ang mangyayari dyan. Marami pong programa na ganyan. Na napaka in haste. Sobrang madali ang ginawa natin. Wala nangyari. Maganda yung layunin, kaya lang yung implementation nagkaka-problema. Nadadaan sa Memorandum of Agreement. Yan ang nagiging malaking. Puro kaliwat kanan na Memorandum of Agreement. Parang hindi nag-uusap itong mga ito. Anong parang lang? Di ba yung sinasabi ko, Department of Agriculture, kaya daw kailangan nila ng Memorandum of Agreement para magkaroon na ng tuluyang solusyon. Ang foot and mouth disease. Yung agreement pala yung susi doon. Dapat noon pa natin ginawa yan. Sayang naman. Ilang panahon nang inaabot natin, wala pa tayo agreement. Kailangan na. Every so often, may mga ganyan. Alam na natin yun, nag-break out eh. Every so often, mayroong foot and mouth disease, mayroong ASF. Disease, Alam na natin yun. In other words, wala tayong... But hindi tayo handa. Hindi tayo nag-imbak ng kailangan at any given time. Yung emergency supplies, wala ba tayong ganun? Meron naman eh. Kamukha ito si Energy Secretary, Rafael Lutilla. Nakakuha na support. Sa PCCI po, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Although yung kanilang press release, hindi sinabi kung sino yung tao. Basta PCCI lang daw. Na wag daw banatan itong si Energy Secretary Rafael Lutilla kasi masisira daw yung Philippine business. Saka yung energy security natin. Baka daw walang mag-invest dito, kakabanat kay Lutilla. Galing, Ayos meron siya suporta. Hindi, pero ang issue naman, we recognize the excellent work of Secretary Lutilla. Kasi po, gusto mong background? ang main issue. Etong si Lutilla,
inapprove yung Aboitiz Power Company, Expansion. Thermal Visayas, sa Cebu, inapprove niya yung coal. Inapprove niya yun sa Cebu. So, yung pong idinimanda siya nung isang NGO na ang pangalan Power for People Coalition. Yan. Okay. Ang reklamo, meron daw moratorium on coal-fired power projects na dineclare nung panahon pa ni President Duterte. Kumbaga, hindi pa nagbabago yan, nag-approve ka. Sabi po ng PCCI, yan daw pong memorandum na yan, yung moratorium na yan na inisyo ni Duterte, hindi daw po kasali yung mga existing coal. Existing ba to o expansion? Expansion. Di bago. Expansion. So sabi po ng PCCI, kumbaga, pinagtatanggol si Lutilla. Okay. Ng PCCI na walang personality involved. Ang nirereklamo po dito ata, bakit yung Aboitiz lang inapprove nyo? Bakit yung ibang may application ng coal, hindi nyo ina-approve? But Aboitiz lang ang na-approve. Yan po ang obvious. Na pinatutungan. If you read between the lines, yan po yung obvious dyan. Na hindi naman in-address ng PCCI statement. Yan. Pero sinasabi ng PCCI, kung mag-approve na rin, kung mayroon na rin lang tayong exemption gagamitin, tungkol dyan sa paggamit ng coal as fuel for our power plants, isama yung lahat. Kasi marami nakatenga rin dyan na coal din. Bakit Aboitiz lang na? Yun ang sinasabi ng PCC, ng mga nagreklamo. Kasi magkakaroon kayo ng selective memory. Yan. Kaya po, Kaya meron ka. to the rescue ang PCCI. Ewan ko ba, ba't nagkaganyan-ganyan yung PCCI? Ngayon, Mount for hire na rin ba ngayon? ngayon NGO for hire na rin ba ngayon? ang importanteng maintindihan natin sa ngayon ano ba, tutuloy-tuloy ba natin yung tungkol, given our present situation, energy situation, tuloy-tuloy ba natin yung ating moratorium on coal? O may exception? O may mga exceptions? In particular, Aboitiz. What are the other possible exceptions? Yung ganon. Kasi kung mayroong moratorium, we insist on having a moratorium, what are the exceptions? But it will drive investors away, parang Jonathan. Oo. Paano naman sabi ng Masyado PCCI? gumawa ng power plants. Hindi nga. Interesado Pag kami dinidemanda nyo si Lutilla, it will drive investors away. Ilang beses ko na, lumang tugtugin na yan, it will drive. In the 1980s, yan na po ang sinasabi nila. It will drive investors away. Hindi. Kaya Kasi pala. na-secure na nitong plantang to. Itong sa Toledo to di ba? Yung kanilang environmental compliance certificate before the moratorium was implemented in 2020. Ganon. Yun ang dahilan. Yung mga ibang nakasecure din. Bakit wala pang Sensya kayo. Well, Sensya na lang kayo. Sensya na lang kayo. Ganun ba yun? Tapos, meron consumer group na intervene dito sa Malampaya issue. Yung pong Malampaya group, yung sa Meralco. humingi ng TRO. 20 days na ang binigay. Sa Taguig. Against po sa Meralco, dahil ang Meralco gusto magpabidding ng supply contract. CSP. Yung supply contract na yun, pabibidding nila, yung pinakamura, yun yung kukunin nila. Para magmumura yung ating Kuryente. bayad sa kuryente. Maluwagan naman tayong mga... Yan po ayon sa IPIRA. Tumakbo ngayon itong Malampaya sa Taguig Court. Bakit Taguig, pare? Nandoon yung Alin? nandoon yung isang connection. Anong connection? Connection sa judge? Hindi. Connection sa kuryente. Ano to? Kala ko connection sa judge yung sinasabi mo Kuryente. Labo po connection sa judge. Technical to, technical. Technical. Kuryente nandoon. Hindi, ang Taguig.
Meralco, nandito sa Ortigas. Taguig. Ang Malampaya, nandito sa Palawan. No, kasi yung Opisina. yung opisina ng Malampaya group nasa Taguig. Really? Connection doon eh. Connection. Okay. Taguig. So dahil sa kanilang pagtakbo sa korte, sa Taguig, Binigyan sila ng TRO. Ang sabi nitong consumer group, teka muna. Hindi naman pwedeng papaboran nyo yung isang business group laban sa consumer. Teka, alamin ko yung pangalan, ha? Nino, nung business group. Hindi, nung lawyer Paris Real. Yan. Nag-intervene po sila dyan sa kaso na yan. At ang sinasabi nila, dapat lagi pinakamura ang makukuha nyo. At saka ano ba ang personality nitong Malampaya? Oo. Na humingi ng TRO, hindi naman sila kasama sa bidding. Hindi. Ang sa amin naman po ng Meralco, yung mga power plants na sinusuplayan ng Malampaya, ng natural gas, pwede naman sumali. So bakit kailangan itigil yung bidding? Yung sinabi niya, the least cost cannot be sacrificed to favor business interests at the expense Sabi of ni the Real. consumer, sabi ni Real. Tama. Yan na yung punto natin. Since day one, yan na po yung sinasabi natin. Okay. Hindi, pero yung Yung connection. Yung di Malampaya supplied power plants will have the least cost. Dapat. Oo. Kaya hintayin nyo muna to. Hintayin niyo muna. Bakit the least? Hindi naman sila Ba't hindi kasali. sila sumali na lang Hindi sila? sila sumali sa bidding. Oo. Kailangan kasi mag-usap muna sila ng Malampaya. Yung Yung mga power plants. power plants. Oo. Baka hindi kayo sumali. Dapat sumali kayo because we will have the least cost. We will give you the least cost. May chismis kasi dyan eh. Na yung mga power plants na yan, hindi kaya lumaban. Patagal ng issue ng mga Lopezes yan. Hindi nila kaya lumaban, mahal sila eh. May isang chismis nga eh. Ang kanilang cost umaabot ng 8.30, 8.50 per kilowatt hour. 8 pesos 50 per kilowatt hour. Meron isang grupo kayang dumive sa 7 pesos and 10 centavos per kilowatt Matinding hour. dive yun. Pare. Merong ganon chismis. Chismis lang yun. Ha? Kumbaga, ano yan eh, parang yung video. Yung sali-salita na sumisinghot, nakita niya raw, sumisinghot ng cocaine. Ganun ka-chismis yan. Binigyan din ng inoperan daw siya. Inabutan siya ng cocaine. Binibigyan. Inoffer. So yung chismis na yun, chismis pa lang yun. Pero eto, concrete tong action nitong Taguig Court. Oh, kasi ba't kayo nagpapaano ng chismis? Fake yan. Kaya nga, kaya ang tanong ko, bakit sa Taguig? Because they are there. They are located there. Their corporate Sino yung connection nila sa Taguig? their corporate officers are located In Taguig? in Taguig. Is that true? Yes. Di ata eh. Nasa Makati yung ano na yan eh. Yung corporate offices. Yung original na... Oo naman. Medyo malalim ngayon tong nangyayari dito. Who is behind Malampaya? Yan. Dati po yung Malampaya, Shell, Caltex, at PNOC. PNOC is the government. I'm telling you, PNOC is located in Taguig. And they have 10% of the Malampaya. PNOC nasa Taguig. Yes. Binenta na nila yung kanilang share. They have 10% of they have 10% of the Binenta na raw yan, pare. they have a residual interest. Pero binenta na raw yung government share. Binili na rin nila ng Prime, ano ba yun? Time yung kay Ricky Rason. No? Kay Ricky Rason. Binili na rin daw. They have yet to pay. So Hindi pa rin. We retain a residual interest. Kaya Taguig. Kaya Taguig. It's in the energy center. Sino ba mayor ng Taguig? Kaya kailangan yung residual talagang interest ng PNOC dyan. That is why, and they have a service contract.
Pero sino mayor ng We have Taguig? to maintain the service contract. The sanctity of that particular... Galing. Okay. Galing yan. Oh. Paano kaya itong Hindi. Sabi po ng Meralco, dahil daw sa nangyayaring yan, maaaring tumaas. Tumaas ang presyo ng kuryente ngayon. Ako, naniniwala ako dun eh. Maaaring tumaas ang presyo dyan dahil bibili sila, mapipilitan sila bumili sa open market. At walang kontrata na assuring na pinakamura makukuha nila. Yan ang ayaw ng mga consumers sa Meralco. Ba't kayo nananakot? Ayan. Nanakot kayo. Nanakot kayo. Tagig lang, di nyo pa kaya. Ano ba yan? You have to go through that process. Meralco kayo eh. Meralco kayo. Tapos tagig lang, di nyo kaya. You're a monopoly. Sino ba taga-tagig? Bakit sa tagig kailangan yung ka? You're a monopoly in a very huge franchise area. As a matter of fact, dapat i-divide na nga kayo. Yun. Dahil napakalaki ng inyong... if you cannot even... Meron ngang ganyang ugong-ugong sa house. Gustong i-divide yung franchise ng Meralco. If you cannot even make sure that your cost is the least cost and natatakot kayo sa RTC ng Taguig, para saan pa kayo? You don't deserve to have this kind of a franchise area. Divide na kayo dyan. Super franchise? Super franchise kayo. Ayan. Para kayong yung isang national Pero franchise. grabe itong sa renewable. Hindi, pero sinasabi ni Real, bakit sa court? According to the law, ang mga ganyang bagay, ERC ang magde-decide yan. Yung regulator. Bakit sa court kayo? So parang sinasaklawan nyo na. Hindi, kasi Yung papel ng ERC. ERC dapat yan, di ba? According to the law. hindi, kasi great and irreparable injury Yes. will be Will visit the consumers. Oo. The consumers? The business? Sila muna. Malampaya muna. Hindi Prime, business yan. and all that, Pare naman. Hindi business yan. At sinang-ayunan nitong judge na to. Ayun. Kaya nga, Great balik ako sa and original na tanong. Bakit sa Taguig? Because the PNOC is located in Taguig. And they have a residual interest in Malampaya. Hindi pa, And the corporate hindi pa bayad ng this todo. new group is in Taguig. Yun. Walang koneksyon. Wala. Walang koneksyon ng kuryente. Walang koneksyon sa... Ba't ka ganyan? Ba't ka parang natatawa? Dapat tayo Hindi ko ata gusto yung ganyan. Mga ganyan, Mga ganyan na asta-asta eh. basta. Hindi ko gusto yan, ha? Basta importante, least cost. Yan ang importante. Sabi po ng Philippine Airlines, ito green din to, green. Green news yung yung sa... yung issue natin sa Department of Energy, green po yan. Kaya, sabi ng Philippine Airlines, magiging na rin sila, green fuel powered flights. Uy, Starting 2026. sustainable. Sustainability. Yan daw po ang policy ni PAL President and CEO LT the third. Stanley King. Stanley Nang. Hindi si LT the third. Hindi. President and CEO to eh. Siya, Chairman and CEO. Okay. Pero ito, manugang to ni President. Kukuha na raw po sila ng certification ng sustainable aviation fuel. So magiging green na rin ang PAL. Meron kasi pong mga mananakay, travelers, na hinahanap nila Yung green. na certification. Certification. Bago sila sumakay sa isang airline. okay. That's part of their contribution. Diyan po sa Carbon. green movement. Environmentally enlightened na sila. Ha? Ako, wag lang ma-delay yung flight, okay na ako. May green yan o blue? Green o blue. Whether it is... Yellow, whatever. maski na ano ba ang kanilang kulay, basta wag ma-delay. Wag lang ma-delay. Ayaw ni Buchanko ng gano'n. Ano po ito yung PAL nagka-comeback eh. Yes. So, nung pandemic, tinamaan ng gusto ang ating mga local airlines. Okay? Yung mga ibang bayan, ang ginawa nila sa airlines nila, subsidized. At tayo wala. Malalaki. Tayo, kanya-kanya itong mga to. So, itong PAL, Ngayon nag-debt, sila?
restructuring. Kinausap yung kanilang mga creditors, binayad yung mga kanilang lease, Ibinalik. Dumaan sa butas ng karayom. Roadshow nila sa US. Hindi, from 98 airlines to 79 eh. Laki nun. Ganon. Ang nawala sa fleet. 20. Almost 20. So, masasaktan tumpal. Yes. Ngayon lang sila Ngayon, nakaka-recover sila ng unti-unti. So, isang measure nga nita, itong green flights. Kasi may market talaga na ganyan. Saka mas mas tipid. Ngayon, nag-o-order na rin sila ng bagong eroplano. Ibig sabihin, nakakabalik na to para dagdagan ulit yung kanilang mga international flights. Yan. Pero meron ka nga flights, kung walang laman. So, meron lugi ka. So, meron silang mga ibang measures para magkalaman yung flights. Isa nga yan, yung green flights. Marketing yan. Kailangan itulak nyo. Pero alam mo ngayon, sa akin, ang tingin ko sa mga airlines, ang pinakamalakas talaga yung non-stop flights. Oo. Kung wala kang bagong aeroplano, hindi mo kayang gawin yan. Okay. Balik tayo bukas dito sa Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Naka-e-crew. Ayos. Tindi. E-crew. Yan ang kulay ng sardinas. Ekro, no? Ekro. Next week, boss. Next week? Okay. Sa ngalan po ni Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal. Eto na, nandito na siya, ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.